Hello po mga kababayan, mga kalingap, kabisnes kapapi, magandang buhay. Muling nagbabalik po, Analisa Reality Vlog. Mag-reaction po tayo ngayon kay Kalingap Rab. Ito po yung time na binalikan nila yung 4 na magkakapatid at yung 3 babae is hindi pa talaga nila makausap ng maayos. Sila po yung tinaguriang parang mga zombie. Yun ang tawag sa kanila sa mga batang ito. Pero bago ang lahat, please, support po natin. Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, ayan si Kalingap Rab, Jack Tapia Matubang, mga kasamahan ko pong reactors sa Karepa dito sa Kalingap. And shoutout din po, support natin ang Kabisnes Official, Babadis TV, Kabisnes Family, at ang mga kasamahan ko rin ng reactors dito sa Kabisnes Official. So ito po si Kalingap Rab. Part 1, million views po. Part 2, ganun din. Dito po sa magkakapatid na tinaguri ang parang mga zombie. Dahil hindi sila makausap, dire-diretso kong maglakad. At ito ngayon, part number 3, sa ilang oras pa lang itong na-upload, 1 day ago. So mayroon siyang 462,000 views na. Okay, mga kalingap, ito sila Kalingap Rab. Galing pa sila ng biyahe sa Hong Kong. Tuloy-tuloy ang trabaho nila sa pagbablog. Sabi ko na nga ba, babalikan nila ang magkakapatid na to. At ito na nga, part 3 na, pinagsaran sila ng pinto. 2 beses na bumalik doon ang team ng Kalingap. 3 beses ngayon. Narinig sila, may nagtulak ng pintuan. Okay, hindi ko masisisi yung mga kabataan na to kasi puro sila babae. At the same time po, dumating sila Kalingap Rab, although oo, nakita na nila, pero puro mga lalaki. Siyempre, hindi yan sila basta-basta magtitiwala. Kaya po sa comment section, mayroon din nagsasabi doon na ano ba naman itong mga batang ito, hindi makausap, tapos binalikan na doon, ganon pa din. Sana po sa ating mga kababayan dyan, mga Kalingap na supporters po, nila Kalingap Rab, ingat lang po tayo sa ating pagbibigay ng komento kasi sa time na to nabanggit ni Kalingap Rab na may posibilidad kasi wala silang cellphone, kailangan nila yon para mas makakapanood sila, makikita nila yung sa social media kung ano yung kumbaga matututo sila, mau-open yung kanilang isip. Ay, ganito pala, magkakaroon sila ng imagination, mai-encourage sila na, hala, ito pala yung itsura. Saan kaya lugar ito? Diba? Magiging way yun. Kaya lang po, para sa akin, yung mga subscriber dyan na nagko-comment sa mga upload ni Kalingap Rab, mag-ingat po tayo sa pagbibigay ng negatibong komento sa mga batang ito dahil hindi po yun makakatulong sa kanila once na meron na po silang cellphone. Marunong po silang magbasa. Yun nga lang ngayon, hindi sila nakakapag-aral. Kasi nga, ayon kay Chris, ito yung panganay ang medyo nakakausap ni Kalingap Rab. Huminto sila sa pag-aaral kasi binubuli sila sa school. Inaaway daw sila. Inaaway. Yun ang sabi ni Chris. Chris, Bea, nakalimutan ko isang pangalan ng bata. Saan ba yung pangalan nun? Okay, saka na lang. So, eto sila, kailangan talaga, ang gusto ni Kalingap Rab nga mag-aral. So, baka sakali next year. Pero ito yung sa akin, mga Kalingap. Kung sakasakali man talaga next year makapag-enroll itong mga batang ito, malaking tulong na sumama doon ang Team Kalingap para doon sa mga nang-aaway dito sa magkakapatid, makita nila ay hindi pala sila ganon. Kumbaga, mag-aalangan na yung mga nang-aaway kasi makikita nila, ala, kilala namin yun yung mga ganon. Sila Kalingap Rab yun. Tinutulungan sila. So, hindi na sila gagalawin. Hindi na sila ibubuli. Kasi alam na, makikita na ito yung mga tumutulong sa kanila. At the same time, sana makausap din po ni Kalingap Rab yung principal at saka yung yung advisor para ma-educate yung mga kaklase ng mga batang ito na hindi nila dapat ginagawa ang mambuli para ito sa mga batang to kasi hindi sila pwedeng nandyan lang sa bahay. Kailangan nilang mag-grow, kailangan nilang makipag-socialize at kailangan nilang mabuhay sa paraan na kaya nila. So kailangan nilang mag-aral para may laban sila. Kasi alam naman ho natin na pag nag-aral ka, ito ang aking dito, lamang talaga ang may alam. So, malaking tulong to sila Kalingap Rab
Thank you. So ito ngayon, darating ang panahon, ilang araw, sana mag-million views ulit itong mga batang ito. At ayun nga, sa comment section, halos karamihan po ang nagsasabi, Kalinga Prab, sa susunod na balik ninyo ay magsama kayo ng Angel. Ganun din po yung naging reaction ko nung part 2. Na kailangan talaga may babaeng kasama. Kung hindi man Angel, ayan sila, Ate Edna, basta may babae. Kasi ganyang mga puro sila lalaki. Baka sabihin, siyempre iniisip ng mga bata, nakakatakot, puro lalaki, baka mamaya pinapaamo lang sila, yung mga ganun, tapos may gagawin hindi maganda sa kanila. Hindi ko natin maiwasan yun. Puro babae yan, lalo't hindi sila sanay sa tao. Sanay sila doon sa bukid. At meron pa akong nabasa na baka daw may something, baka may nangyayari sa mga batang ito, tapos ayaw nilang magsalita. Hindi natin alam, pero para sa akin, hindi lang kasi sila nasanay makisalamuha. Kasi nga, ayan, yung mga nangyayari sa kahirapan ng buhay. Kaya sila, limitado ang kanilang access paglabas, punta sila sa bayan, punta sila sa lungsod. Anong gagawin nila? Wala naman sila pambili. So dyan sila nagtsatsaga magtanim-tanim. Nangihinaya ako sa mga batang to kasi lahat sila may itsura. Ako naniniwala na marunong talaga to sila. Nandoon lang yung wala silang tiwala sa ibang tao. Nahihiya sila makipag-usap. At yung nanay, tatay, hindi natin alam kasi syempre, siguro, wala rin pinag-aralan yung mga magulang, kaya nahirapan din silang magpaliwanag sa kanilang mga anak. Limitado ang kanilang kaalaman, hindi nila ma-encourage ng mabuti yung mga bata. Nandoon sila, siguro maiksi lang ang pasensya ng magulang kasi nga, wala hindi sila, sabihin na natin, kulang talaga. Hindi sila nakapagbasa ng kung ano-anong mga magkakapagpalawak ng isipan. Kaya, ito si Kalinga Prab ngayon. Maraming salamat. Sunod, Kalinga Prab, please. Sana po, pakinggan ninyo or yung nandyan sa comment section na nire-request po ng karamihan na sumusuporta sa inyo na magsama po talaga kayo ng babae para sila yung kakausap sa mga batang to. Lalo na't kung makita nila yung mga angels, maano yan sila, mamumotivate. Yun. So, ayan. Maraming salamat, no. Dumating yung nanay. Naka-play lang ho ito. Dumating yung nanay. Kasi nung pinagsarahan mga bata lang yun, naiwan Tapos ayun, syempre may pasalubong si Kalinga Prab. Galing doon sa Hong Kong, may mga chocolate. At meron din mga supporters na nagbigay ng pasalubong. Si Kuya Red Singh nandoon. At nandoon din, nagbigay din ng cash assistance. Ito si Kalinga Prab. So, ang niya dito, next na balik, maisama nga nila, maipasyal. Sasama naman daw si Chris, sasama daw sila. Siyempre, para baka isang pamilya ang nilabas ni Kalinga Prab nito. So yun tuloy-tuloy lang natin suportahan si Kalinga Prab, ang buong team. At ito ang ating pinakakaabangan, part 3 na ho. Siyempre, ang talaga nito, ang climax is yung silang lahat ma-interview ni Kalinga Prab. Malaman kung bakit sila ganyan, ang kanilang mga behavior. Siguro mas maganda kung ipapa-assist sa psychiatrist para mas maganda, mas okay. Depende kay Kalinga Prab yun. So ito, hanggang dito na muna. Gagawa pa ako ng aking reaction ngayon. Sana po suportahan ninyo itong aking ginawa at pakishare na lang po. So maraming salamat. Hindi ho muna ako magsa-shoutout sa mga silent viewers ko dyan na mga nagko-comment din po. Salamat sa suporta ninyo. Saka na po ako mag-i-individual ng shoutout ng inyong mga pangalan. Basta salamat po. Salut ho ako sa inyo. Sa unconditional na suporta ninyo sa akin. So ingat po tayong lahat. Hanggang dito na muna. To God be the glory.